posibilidad na pagbili sa Greenland. Yan ang pinag-uusapan ngayon ni US President Donald Trump at ng kanyang national security team, si JC Yumul para sa mga detalye. Hindi na bagong bagay ang ginawang pagbili ng US sa Greenland. Ayon kay Press Secretary Caroline Leavitt, kasalukuyan itong pinag-uusapan ng administrasyon ni Pangulong Donald Trump. That's something that's currently being actively discussed by the President and his national security team. And I would point out that the acquisition of Greenland by the United States is not a new idea. This is something that presidents dating back to the 1800s have said is advantageous for America's national security. Pinanindiganan ng White House na ang layunin ng ideya sa pagbili ng Greenland ay para sa depensa ng US laban sa Russia at China sa Artiko. The President has been very open and clear with all of you and with the world that he views it in the best interest of the United States to deter Russian and Chinese aggression in the Arctic region. And so that's why his team is currently talking about what a potential purchase would look like. Kamakailan, muling umugong ang interes ni Trump sa pagkontrol ng Greenland, bagay na una na niyang pinalutang noong 2019. Aniya, ang isla ay mahalaga para sa estratehiya ng US military. Ayon sa Pangulo, kulang ang mga ginawa ng Denmark para protektahan ang teritoryo. Samantala, binigyang diin ni European Council President Antonio Costa na walang desisyon na ilalapat sa Denmark at Greenland kung walang pag-ayon ng Denmark at Greenland. On Greenland, allow me to be clear. Greenland belongs to its people. Nothing can be decided about Denmark and about Greenland without Denmark or without Greenland. They have the full support and solidarity of the European Union. Europe will remain a firm and unwavering champion of international law and multilateralism. Ayon kay Costa, naninindigan ang Konseho ng Europa sa pagsunod sa batas internasyonal. The European Union cannot accept violations of the international law, whether in Cyprus, Latin America, Greenland, Ukraine, or Gaza. Pinakamalaking isla ng mundo ang Greenland. 57,000 na katao ang bumubuo sa populasyon nito. Hindi independeng miyembro ng NATO ang teritoryo, pero sakop ito ng Denmark bilang kaanib sa nasabing alyansa. JC Yumul para sa Mata ng Agila International, Trusted, Connected, On Point. Sinabi ni US Secretary of State Marco Rubio nitong Miyerkules na makikipagpulong siya sa mga opisyal ng Denmark sa susunod na linggo. Yan ay kaugnay ng lumalalang tensyon tungkol sa Greenland na teritoryo ng Denmark. Ang pagpupulong ay kasunod sa mga pahayag ni Trump at ng White House na interes nito sa strategic Arctic island, kabilang ang posibilidad ng diplomatikong pagkuha at pagbili umano nito. Nang tanungin kung handa bang gamitin ng militar, sinabi ni Rubio na bilang diplomat siya, mas pinipili ang resolusyon sa pamamagitan ng diplomasya, ngunit anya, may kapangyarihan pa ring gamitin ng Pangulo ang military force kung makakakita ng banta sa national security. Why has the administration not taken Denmark's offer to discuss the situation in Greenland? And I'll be meeting with them next week. But will you take military intervention off the table? I'm not here to talk about Denmark or military intervention. I'll be meeting with them next week. We'll have those conversations with them then. But I'm not having anything further to add to that today. Hindi naman direktang sinagot ni Rubio kung hahayaan ang administrasyon na manganib ang kanilang pagiging parte ng NATO alliance kung sakaling magpadala sila ng puwersa upang makuha ang Greenland.